Daniel, Kabanatang 9. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. Nang unang taon ng kaniyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta, dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang, at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan, at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nangagkasala at nangag-asal ng kasuwailan at nagsigawang may kasamaan at nangaghimagsik sa makatudbagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta, na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang, at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, katuwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw na ito, sa mga tao ng Huda, at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel, na malapit at malayo, sa lahat na lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalansang sa kanilang isinilangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng muka, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos, ukol ang kaawaan at kapatawaran, sapagkat kami ay nangaghimagsik laban sa Kanya. Na hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan, na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalansang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. At Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin, at laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan. Sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito'y nagsirating sa amin. Gayon may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos, upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Kaya't iniingatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa, at hindi namin dininig ang Kanyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng makapangyarihang kamay, at ikaw ay nabantog gaya sa araw nito, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa na may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyong buong katuwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang,
Ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyaan sa lahat na nangasa palibot namin. Kaya nga, o aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang mga samo, at paliwanagin mo ang iyong muka sa iyong santuaryo na sira, alang-alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan, at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin, at nagpahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel, na aking nakita sa pangitain ng una, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kaniya akong tinuruan, at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos, at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalansang at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 linggo at 62 linggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwidbagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng bahak, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas, at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira.